Wala akong nagawa kundi ang umiyak habang yakap-yakap ang dalawang tuhod ko. Hindi ko iniinda ang sakit ng aking likod. Bago ito, bago itong ginawa niya sa akin. At ito ang kauna-unahang ganito siya. Matindi ang galit sa akin. Pero sino ang kumuha ng larawan na iyon? Kahit hindi naman ako iyon. Hindi ako lumabas ng bahay. Gusto niya ba akong siraan kay Adam? May binigay sa aking larawan ng isa sa mga tao na pinagbabantay ko ng bahay. At doon nakita ko ang larawan ni Anika at ni Ashton na magkasama. Kaya galit na galit ako kay Anika na makauwi ako sa bahay. At doon ay nagawa ko siyang saktan. Nagpahangin ako sa rooftop, kinakalma ang aking sarili. Hindi ko alam kung bakit. Kailang humantong sa ganoon na naman. Alam ko sa aking sarili na gusto ko na si Anika. Pero bakit ang hirap tanggapin ang isipan ko? Matapos kong ubusin ng alak, saka ako lumabas ng rooftop. Sir Adam, nilalagnat po si Ma'am Anika. Sabi ni Yaya Telma. Kaagad naman akong tumakbo, papunta sa kwarto namin. Nakita ko si Anika na nakahiga sa kama, habang may basang towel sa noo. Ako nang bahala dito, sabi ko, at tumango naman ito. Lumapit ako kay Anika, nanginginig siya. Please, don't hurt me, Adam. Nakapikit itong sabi. Itatayo ko ito para makita ang likod na mukhang nagsugat at kasalanan ko iyon. Di na ako magtataka dahil meron nga itong sugat. Dahilan siguro iyon, kaya ito nilalagnat. Tumawag ako ng doktor para gamutin ang likod nito. Okay na siya. Hindi naman masyadong grabe ang sugat sa likod. Pero nagkos iyon ng lagnat ang asawa mo. Pagpahingahin mo na lang muna. Tumango ako dito. Nang makalabas ito ng kwarto, saka ako lumapit kay Anika. Hinawakan ko ang kanyang kamay, saka ito hinalikan. I'm sorry, Han. Paghingi ko ng tawad. Nagigilty ako sa ginawa ko. Hindi ko nakontrol ang aking galit, kaya nasaktan ko siya. Nagsisisi ako na ginawa ko iyon. Hinalikan ko ito sa noo. Magpagaling ka. Sorry sa nagawa ko. Babawi ako. Tangi kong nasabi. Nakita ko naman. May naglandas sa luha sa mga mata nito habang nakapikit. Nang biglang bumukas sa mata nito at tumingin sa akin. Don't hurt me, Adam. Masakit. Please. Nagmamakaawa nitong sabi. I will. Sabi ko dito. At saka ito hinalikan. Nagising si Anika na maayos ng pakiramdam. Hindi na din masyadong masakit ang kanyang likod. Saan hinapaghampas si Adam sa kanyang likod. Akma siyang tatayo na bumukas ang pinto. At naluwa noon si Adam na may dalang pagkain. Don't move, Han. I made this breakfast for you. So don't move. And let me take care of you, okay? Naguguluhan man. Pero tumango na lang ako. Naupo ito sa aking tabi. Saka inayos ang aking unan sa likod. Wala ka bang trabaho? Tanong ko dito. Tumingin naman ito sa akin. Hindi na ako pumasok ngayon. As I said, I will take care of you. Sabi nito. Saka ako sinubuan. Wala naman ako nagawa. Kundi kainin ang kanyang sinubo. Bakit ganito si Adam? Mabait. Kung kailan gusto. Mananakit. Kung kailan din gusto. Ano bang problema sa iyo, Adam? Nakatingin lamang ako dito. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. Napapagod na ako. Mas sumasobra na ang kanyang ginagawa sa akin. At hindi ko nakakayanin kung magdadagdagan pa iyon. Hindi ko alam kung bakit. Sinisiraan ako ng kung sino man. Ang nagbigay ng larawan na iyon kay Adam. Kaya nagawa niya ito sa akin. Masobra ito. Kaysa sa mga naunang pananakit sa akin. Earth on me, Han. Napatingin naman ako dito. Nagtama ang aming mga mata. Wala akong mabasa sa kanyang mga mata. Busog na ako. Tangi kong nasabi. Kakunti pa lang ang nakakait mo. Sabi naman ito. Okay, inumin mo na lamang ito. Saka magpahinga ka na lang. Tanging-tango na lamang ang nagawa ko at sinunod ang kanyang sinabi bago nahigang muli. Naguguluhan ako sa pinapakita ni Adam. Hindi ko malaman kung totoo ba ang lahat ng kanyang pinapakita o pakitang tao lang. Maski ang paghingi ng tawad sa akin. Kilala ko si Adam. Hindi ito nagsasorry sa akin.
Kapag nasasaktan ako, naninibago ako sa kanya ngayon at kinakabahan. Baka masobra pa ang pananakit na gagawin sa akin. Or worse, baka hindi na din niya ako palabasin. Narinig ko siyang lumabas. Sakto namang tumunog ang aking cellphone. Si Monique. Besh, kumusta ka na? Hindi na ako makapunta dyan. Sabi ni Adam sa guard ninyo, wag na akong papasukin. Ayos lang ako, Mon. Hindi ko alam na ganun pala ang ginawa ni Adam. Don't worry, Mon. Magkikita din tayo. Anika, bakit pa hindi mo na lamang hiwalayan niya si Adam? Grabe na ginagawa sa'yo. Kinukulong ka na sa bahay. Sinabihan na kita noon, hiwalayan na ang asawa mo. Hindi ka na ba nababagot sa buhay mo? Noong wala ka pang asawa, nagagawa mo ang gusto mo. Pero ngayon, na may asawa ka na, grabe, kahigpit ang asawa mo. Alam ba yan ng mga magulang mo? Anika, natigilan naman ako sa kanyang sinabi. Hindi alam ng aming mga magulang na sinasaktan ako ni Adam. Anika, asawa ka niya. Hindi ka alipin dyan sa bahay ninyo na lahat ng kanyang gusto ay gagawin mo. At ikaw naman, susundin mo ang kanyang gusto. Anika, gumising ka na sa kalokohan mo. Alam mo hindi na tama ang ginagawa ng asawa mo, pero nananatili ka pa rin sa kanyang tabi. Ganun mo ba siya kamahal? Kahit sinasaktan ka na, okay lang. Oo, ganoon ko siya kamahal. Mon, kahit saktan niya ako, mahal ko pa rin siya. Oo, tanga ako. Oo, gaga ako. Oo, martir ako. At oo, umaasa pa rin ako sa kanya na baka sakali, mahalin niya ako. At oo, mananatili ako sa kanyang tabi hanggat kaya ko. Kasi, ganoon ko siya kamahal na kahit nagpapakatanga na ako sa kanya, nasa tabi pa rin niya ako. Gagaan ako, Mon. Baliw na akong baliw. Pero hindi ko alam kung bakit. Nasa tabi pa rin niya ako at tinitiis ang kanyang ginagawa. Mon, alam mo, mahal ko si Adam. Susuko naman ako kung talagang pagod na ako eh. At kung talagang wala ng pag-asa pang mahalin din niya ako. Hinihintay ko lang ang time na yon. Anika, alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero naaawa na ako sa'yo. Sa ginagawa ng asawa mo sa'yo. Hindi na tama. Dapat iniiwan mo na yan. Please, promise. Tawagan mo ako kapag di mo na kaya. Okay. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Salamat, Mon. Sabi ko, saka pinatay ang cellphone. Masasabi ko maswerte ako sa aking kaibigan. Dahil binigyan ako ng kagaya ni Mon. Nakaupo si Miranda sa sofa ng bahay nila Ashton. Oo, live-in na silang dalawa. Dahil mag-fiancé naman sila. Hindi na magawa ang misyon niya. Dahil kay Ashton, wala itong trabaho ngayon. Kaya hindi ako makaalis ng bahay. Nasabi ko kasi sa kanya na wala akong work ngayon. Kahit ang totoo, wala naman talaga akong trabaho. Kundi ang gawin ng iniuutos ang akin dito. Hindi pa rin ako nakakadalo sa nanay na nasa hospital. Nasa coma pa rin ito. Wala akong kapatid, kaya ako na lang. At ang nanay ko ang natitira. At gagawin ko ang lahat para gumaling ang nanay ko. Malapit na tayo magpakasal, love. Hindi ko na mahintay na matatawag kita Mrs. Vergara. Don't worry, love. Gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang sa akin. Kahit hindi naman talaga ako ang mahal mo. Natigilan naman ako sa kanyang sinabi. Kaya nilingon ko ito. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang malungkot na emosyon. Ashton, tangi ko nang sabi, bakit ganoon? Nakakaramdam ako ng sakit. Miranda, kahit hindi mo sabihin sa akin, nararamdaman ko na hindi mo ako gusto. Gusto mo si Adam. Bakit ganito? Ang sinasabi ni Ashton, hindi ko gusto si Adam. Si Adam, ang may gusto sa akin. Nasa mission ko lang na akitin at lapitan si Adam, pero hindi ko to gusto. Ashton, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang papakasalan ko at hindi si Adam. Sabi ko, naguluhan naman ako ng ngumiti ito, saka yumakap sa akin. I know, I'm just kidding. Pero parang totoo. Hinalikan naman ako nito
Kasi ako agad tinugon. Alam ko sa aking sarili. Gusto ko manatili kay Ashton. Alam ko, may gusto ko dito. Pero hanggat nasa ospital ang nanay ko, di ko unahin ang kaligayahan ko. Sigurado naman ako na maintindihan ako ni Ashton. Nakahiga lamang si Anika. Hindi siya pinapakilos si Adam. Dahil baka dumagdugo ang kanyang sugat sa likod. Alam ko nagigilty siya sa ginawa sa akin. Kaya mabait siya ngayon sa akin. Pero mas gusto ko yung inaalagaan niya ako dahil mahal niya ako. Pero alam kong pakitang tao lamang ngayon ang kanyang ginagawa sa akin. Kailan ko ba mararamdaman na totoo ito sa akin? Dinner's ready. Dinalahan na kita ng pagkain. Nawala naman ako sa iniisip ko at napabaling sa may pinto at nakita si Adam na may dalang pagkain. Here, susubuan na lang kita. Hindi naman ako sumagot at nanatili lamang nakatingin dito. Are you okay? Tanong nito sa akin na magtama ang aming mga mata. Maging totoo ka naman sa akin, Adam. Kahit minsan, iparamdam mo naman na asawa mo ako. Iparamdam mo naman na asawa kita. Para naman, hindi ako magkaroon ng rason para iwan ka. Dahil pagod na ako, Adam. Konting-konti na lang ang bibigay ko sa'yo. Hindi ko na kaya. Masakit ang masyado ang lahat ng nararanasan ko sa'yo. Hindi ko na kaya. Please, Adam. Hindi ko na malayan. May naganda sa luha sa akin. Hindi mo ako iiwan, Anika. Naintindihan mo? Sabi ni Adam. Hayaan mo akong iwan ka. Dahil ginagawa ko ang lahat ng gusto mo. Pagod na ako. Sobrang na to, Adam. Lahat ng ginagawa mo sa akin. Sabihin na natin, di mo ako mahal. Pero Adam, asawa mo ako. Kahit hindi mo ako ituring ng asawa, kasal pa rin tayo. Kung ayaw mo ako maging asawa, mag-divorce na lang tayo. Dahil Adam, hindi ko na alam kung saan ako lulugar dyan sa puso mo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang role ko dyan sa buhay mo. Extra ba? Asawa ba? O wala lang? Sukong-suko na ako, Adam. Hindi na kaya ng puso ko. Mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Kahit ako lang ang nagmamahal sa ating dalawa. No. Hindi mo ko iiwan. Anika. At kahit suko ka na, hindi ako papayag na iwan mo. Mahal mo ako, diba? Then prove it. Don't leave. Gagawin ko kung ano ang dapat. Sabi nito. Ano ba ang dapat, ha, Adam? Ano ba ang dapat mong gawin? Alam mo, hayaan mo na lamang akong umalis. Impyerno na ang buhay ko. Simula nang maging mag-asawa tayo, akala ko, masaya na maging asawa mo. Pero mali pala ako. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Hindi ko pinapansin ang lahat ng ginagawa mo. Kahit sinasaktan mo ako ng sobra, nadudurog ang puso ko kapag magkasama kayong dalawa ni Miranda. Kahit gumagawa kayo ng bagay na sobrang makakasakit sa akin, lahat yan, hindi ko pinansin. Ngayon, ako naman ang hayaan mo. Hindi ko na kaya, Adam. Hayaan mo na ako. Kailangan ko muna magpahinga dahil sasabog na ang utak at puso ko. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. Iyak lamang ako ng iyak habang nakatingin dito. Hindi ito umiimik at tuluyan akong tinalikuran. Galit na galit na pinagtatapon ni Adam ang gamit sa office ng bahay. Kasalanan niya kung bakit. Iiwan na siya ni Anika. Hindi ko alam kung ano mangyayari kapag nawala ito sa buhay ko. Pero hindi siya papayag na umalis ito. Lalo na ngayon, target ito ni Daniel. Hindi ka aalis, sigaw ko. Saka pinakalma ang aking sarili. This is my fault. I need to be nice to her. But sometimes, ang galit ko ay hindi ko makontrol. What, Dad? Daniel is here in the Philippines. Mukhang sinusundan ka niya. What do you mean? Nanggaling din siya sa New York, hindi ba? Nagkita silang dalawa ni Anika. At ngayon, narito na siya sa Pilipinas. Kaya maging alerto ka, anak. Hindi natin alam kung paano kumilos ang kalaban. Naintindihan mo ba? Yes, Dad. Gagawin ko ang lahat para din siya makalapit sa asawa ko. Good to hear, sabi nito. Hanggat nasa Pilipinas si Daniel, hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Hanggat maaari, ikukulong kita sa loob ng bahay.
gagawin ko. Huwag ka lang makalabas.